Kapag ikaw po ay sumama doon sa grupo ng mga House of Representative members, sumama ka halimbawa, nagpunta sila sa Visayas or in Mindanao, yung presence mo lang will entitle you to, meron po sinasabing 777. Yung mga empleyado ng DPWH, hindi kayang mag-author niyan o mag-akda ng ganitong katinding web of corruption. Paksa ngayong araw ang track ng pera, 25 November 2025. Alam mo niyo yung track ng pera, ang nagbanggit po nito ay walang iba kundi yung pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit pong mahalagang pag-usapan natin? Tatandaan po ninyo yung mga sinabi ni unang-una nung Marine Sergeant Orly Gutesa na sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera. Di ba? Mali-malitang pera yung kanyang dineliver. Ito po, dinaig. Hindi ko po salita ito. Ito po'y lingwahe na ginamit ni Ping Lacson. Truck ng pera. Truck ng pera ang dinedeliver diyan po sa basement parking, sa ilalim po ng Diamond Hotel, diyan po sa Rojas Boulevard. Truck ng pera para kanino? Kay dating Yusek Trigiv Olaybar or Trigiv, hindi ko kasi siya kilala eh. Kung ano man ho yung pangalan niya, pakikita ko ho yung larawan. Ni dating Yusek si Trigiv Olaybar at ito pong di umanong kanyang sidekick. Hindi ko alam kung sino si Batman at kung sino si Robin. O kung sino si Robin at kung sino si Batman. Pero pag sinundan po natin, itong naratibo ng truck ng pera, sinabi ho ni Ping Lacson yan, itong dalawa ang mag-partner. Partner in crime po ito. Partners in crime. Dating Yusek Trigiv or Trigiv Olaybar at si dating Yusek Adrian Carlos Bersamin. Yung isa po, yung Trigiv, ito po yung nakakulimbat ng sweetheart deal kasama si DBM Secretary Amina Pangandaman, si Mina Pangandaman. Si DBM Secretary Pangandaman, sinasangkalang na rin po. Mamaya pag-usapan po natin yan. Samantala, ito pong si Adrian Carlos Bersamin, yung Trigiv, hindi ko po alam kung ilang edad ito. Pero itong Adrian Carlos Bersamin, mukhang mas bata po ito. Higit na bata. Pero tingnan naman ninyo ang kanilang kinakasangkutang krimen. Krimen po ito eh. Sabi po mismo ni Senador Ping Lacson, truck ng pera. Dito sa dalawa, dito, dinaig po yung mali-malitang pera eh, na una na pong sinabi ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Diba? Paalala ko lang po doon sa kay Marine Sergeant Orly Gutesa, baka ho sakaling makatulong. Yung motto po ng Philippine Marine Corps, importante po kasi yun eh. Dahil naglalabasan yung mga kung ano-anong balita, na may nag-recant, may nagano. Ang motto po ng Philippine Marine Corps ay KKK. Ibig sabihin, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ito po yung motto ng Philippine Marine Corps. Karangalan, dangal, dignidad, respeto sa sarili at respeto sa pamilya at respeto sa kapwa Pilipino. Katungkulan, yung kanila pong naging katungkulan o posisyon sa pamahalaan, kahit ngayon, wala na po siya sa serbisyo, yung once a Marine, forever Marine po iyan eh. At yung isa pang K, kabayanihan. At ngayon po, salat sa matinong leaders, ang ating bansa, mahalaga po yung isang K sa motto ng Marine Corps, yung kabayanihan. And this goes to all members of the Philippine Marine Corps. Please, pagka sa tingin po ninyo, kayo tila nililigaw o naliligaw, balikan nyo lang yung core value kung bakit kayo nandiyan sa Philippine Marine Corps. KKK, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Sa Ingles, honor, mahalaga po yan.
Kasi yung honor, tagus po yan hanggang anak at hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Honor, duty, valor. Yan po ang motto ng Philippine Marine Corps. Balik po tayo dito. Dinaig po yung mali-malitang transaksyon o pera na para po kay Saldico, yung dating pinuno po ng chairman ng appropriations. By the way, may linabas na naman kaninang napakalaking implikasyon noon, yung video niya. Tapos, yung dinaig din po yung mali-malitang inihahatid kay dating speaker Martin Romualdez. Ito pong dalawa, si Trigib at si Yusek Adrian Bersamin, truck po. Ngayon, kung talagang gusto nating magkaroon ng isang patas na investigation at mapanagot ang mga nagnakaw sa pera nating Pilipino, ito simpleng-simpleng investigation eh. Ipatawag mo yung head ng security ng Diamond Hotel. Paanong nakalabas-masok yung truck ng pera sa Diamond Hotel? Hindi po pipitsuging hotel yung Diamond Hotel. Marami po mga opisyal ng ating pamahalaan ang dyan nagmi-meeting, dyan po nagfa-function, dyan po kumakain. Marami po eh. At sikat din po yan sa mga turista, maging international man or domestic. So, ipatawag yung chief security. Dapat matagal ng sinecure. Yung video po, yung security video ng Diamond Hotel para makita yung labas-masok po ng truck ng pera that is intended to Trigib Olaybar at Yusek Adrian Bersamin. Mahalaga po ito. Bakit? Bilyong-bilyong piso po pinag-uusapan natin dito. At nakakaawa, ipakita ko rin po yung mga maliliit na kawani ng DPWH. Sila po yung pinag-aaresto eh. Ito po. Ito ay nagsisirculate po ito sa social media. Lumabas din po ito sa pahayagan. And to be fair to them, they are presumed innocent until proven guilty. But look at what they did. May mga pamilya din po ito. At ako ay nakikisimpatya sa kanila. I don't think these lowly bureaucrats, hindi naman lowly yung minamaliit natin doon po sa baitang ng posisyonan sa gobyerno, ito po yung mabababang nakapwesto sa pamahalaan. I don't think they've authored. I don't think they perpetrated. I don't think they tolerated. Wala po silang poder wala silang kapangyarihan, wala rin silang exercise of discretion para lumaganap itong ganitong kalaking pagnanakaw sa ating pamahalaan. Trilyong piso po ito At wala din silang kakayahan na mag-utos sa mga senador man o kongresista o sekretaryo ng DPWH na itong distritong ito o itong munisipyong ito, itong syudad na ito, lagyan mo ng ganitong halaga, ito yung i-implement nating proyekto. Kawawa po sila Samantala, yung tumanggap ng truck na pera, ipakita po natin muli yung dalawang, yung Batman and Robin, ito po walang ginagawang aksyon ang pamahalaan. Kwento lang na tila they have misrepresented and used the name of the Office of the President or President Bongbong Marcos at na hoodwink, na nabudol po daw nila tila si Mina Pangandaman. Bandang uli, ang maiipit po dyan, yung dating DBM Secretary Mina Pangandaman. Hindi po pwedeng mabudol yun. Matalas po yun, marunong po yun sa trabaho And to be fair to the lady, matalino po yun, may galing po yun. Maganda po yung aral nun. But kung paano napalawak yung ganitong kalawak na korupsyon, kasi nga hindi ba yung 2.85 billion sweetheart deal sa pagitan ni dating DBM Secretary Mina Pangandaman na ngayon ay sinasangkalan na rin. At nitong Trigib Olaybar ng dating DepEd Yusek. Imaginin mo, Yusek ka ng DepEd, nakikialam ka sa DPWH. Kanya nga nakakontrata po, nakakorner po sila ng sweetheart deal. Meron palang wingman ito. Hindi natin ngayon alam kung sinong wingman sa dalawa.
Si Trigib ba ang wingman ni Adrian Bersamin o si Adrian Bersamin wingman niya itong USEC ng DepEd? No? So, dapat imbestigahan. Ang dali po niyan eh. Kung na-identify na armored vehicle, yung naghahatid ng pera, truck ng pera sa Diamond Hotel, pinangalanan po yung hotel, Diamond Hotel. Sigurado, meron ding tatak kung anong kumpanya yung naghatid ng pera sa Diamond Hotel, yung truck ng pera. Ipatawag yung chief security ng Diamond Hotel, ipasecure dapat yung CCTV ng Diamond Hotel, ipatawag yung kumpanya ng armored service or yung armored van service at imbestigahan. Saan ninyo kinuha yung pera? I'm sure may pinagmulan yan. Sa land bank magaling yan. Kasi kung pera ng gobyerno, land bank lang bubulwak yan. Land bank ang pagkukuhaan ng pera niyan. Maliban na lamang kung ito ay dumaan na sa isang kontratista. Yung kontratista, maaari niyang gamitin yung kanyang personal bank depository. Not necessarily land bank. Pag na-issue na siya ng bayad, pwede niyang gamitin yung kanyang personal account at doon niya naman ilabas yung pera para lang po magkaroon ng layering. Madali po yan. Bakit? Dahil obligasyon nung mga nagpapalabas ng ganitong mga naratibo sa ating mga Pilipino. Malapit na naman po ang Biyernes, huling araw ng buwan ng Nobyembre at karamihan ay sasahod tuwing katapusan. Hindi niyo pa ho nahahawakan yung inyong pinaghirapan sa loob ng kinsenas, bawas na po yung inyong buwis. Papayag ba kayo na itong dalawang kolokoy lang ang ang itinuturong nagnanakaw ng ating pera? Na tila sila yung mastermind. Hindi po pwedeng yan ang mastermind. Imposible pong mastermind dyan. Ito po ay ang nagpahayag po nito, para lang po kumpleto tayo ha. Inilabas po ito sa news portal ng INQ or Inquirer.net. Ipapakita rin po natin. At ang source po nila ay si Senador Ping Lacson. Yung sa Inquirer.net, pakilabas lang natin yung isang photo natin. Yan po, makikita ninyo, ito po ay Inquirer.net. Yung sabi ni Ping Lacson, yung dalawa nakakuha ng kickback from insertions na inilahad ni Zaldico. Pupunta po tayo kay Zaldico. Alam ko maraming mainit sa kwentuhang yan. Yung linahad ni Zaldico kanina tungkol naman sa 50 billion pesos na insertion ni Sandro Marcos, yung congressman ng Ilocos Norte. Pag-usapan din po natin yan. Dito muna tayo para ma-establish natin yung kwento ng truck ng pera. Hindi na po biro to, daig nito si Martin Romualdez at si Zaldico eh. Truck ng pera. Ano na po ito? Sophisticated thievery na po ito. High-tech na po itong dalawa. Gumagamit na po ng armored vehicle. Yung ninakaw nila, ayaw nilang mahipo ng iba, ayaw nilang mabawasan kahit isang piraso ng 1,000 piso. Ganyang kaswapang yang mga yan. Pero kagaya ho ng pinakita kong larawan kanina, ito po itong dalawa mga mid-level po ito, mga mid-level. Yung naunahong pinakita ko, kaya po demoralize hindi lamang po ang mga empleyado ng DPWH. Para lang po alam ng ating ng kasalukuyang administrasyon, you are creating so much animosity within your administration. Bakit? Nagagalit na at low moral na yung mga nagtatrabaho ng matino sa gobyerno. Napakabilis ninyong magpapakulong, magpapaaresto ng mga lowly employees. Again, no, I don't mean disrespect. Lowly in terms of rank po. Yung mga empleyado ng DPWH, hindi kayang mag-author niyan o mag-akda ng ganitong katinding web of corruption coupled with web of lies. Kawawa po iyan. So naging small time itong si Martin at si Saldi kung yung susundan natin itong ibinalita ng Inquirer.net, truck ng pera. Ano? So dito, talagang dapat imbestigahan yung Diamond Hotel, ipatawag yung chief security, ipatawag yung nagbabantay doon sa CCTV, at sino pa yung mga kasama nitong Trigib
Olaybar at Adrian Bersamin. Bakit ang drop-off point ng pera ay Diamond Hotel? Anong significance ng Diamond Hotel? Si Adrian Bersamin ba lumakad ng solo? Alam ba ito ng kanyang tiyuhin? O meron ding mga kasabwat na undersecretary or assistant secretary level itong si Adrian Bersamin? Dapat yan, palawakin yung investigation. Huwag natin pag-initan yung mga maliliit na empleyado ng DPWH. I saw one footage, one video in the post of ni Joey Cruz, si Joa De Viv. Meron siyang pinost doon kung paano ready yung bahay ng isang DPW engineer. Overkill po iyon. Ang ibinibintang po ron, bahagi dito sa skema ng korupsyon. Wala pong pinatay yun. Nakita nyo naman, nakadraw lahat ng baril ng NBI. That's not the way to serve a warrant. Maglalabas ka lang ho ng armas kung kilala yung tao bilang armed and dangerous. Kung wala naman siyang kasaysayan o history at ikay magsiserve lang ng warrant of arrest, overkill po yun. Alam naman natin ang purpose lang po nila ay gumawa ng theatrics or drama at ibigay sa mga manonood nila para sabihing may ginagawang seryoso ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala naman. Drama po yun. Pwede ka namang kumatok, agad-agad po nilang sinira yung pintuan. Pati po sa pagsiserve ng warrant of arrest or search warrant, meron po tayong tinatawag na tamang proseso. Kakatok ka muna, pag hindi ka pinagbuksan, nakailang katok ka na, that is the time that would warrant that you resort to other means para maka-gain access ka doon sa loob. Ano ho? Yung video yung pinakita, talagang sinisira na agad yung pinto. Kawawa po yung mga ordinaryong tao. Ulitin ko ha, alam naman natin pare-pareho kung sinong dapat ninyong tinutugis. Huwag na kayong magpagamit. Kung mali ang iniutos, huwag kayong sumunod. Wala namang masama na hindi kayo susunod sa maling utos. Ngayon, kung kayo naman nais magpabibo, huwag naman yung mabigat na kamay ng batas ang gagamitin ninyo dahil hindi naman po kinakailangan. So dito sa truck ng pera, nabanggit po kanina ni Saldico sa kanyang bagong video na may 50 billion na insertion yung Ilocos Norte. Hindi ko lang alam kung ano po ang kanyang distrito yung congressman ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos, 50 billion. Binanggit siya ni Saldico. At bukod doon, mamaya may papakita tayong video, nag-jive po lahat nung kanyang testimony. Inatras ko po ng kaunti ito. Ito po yung lumabas na sa pagbabalita ng GMA7. Pinakita na po ito ng GMA7. May full report po sila rito. So, yung kaninang isiniwalat ni dating Congressman Saldico. Ulitin ko si Saldico hindi po santo yun. As chairman ng appropriations, inaamin naman niya, isa siya sa mga gumawa ng ganitong katinding korupsyon dahil inutusan siya. Meron siya kanina, mahalaga po yung sinabi niya. February 2025 or February 25, 2025. Paki-correct nyo na lang po. February, sandali, tama po yun. Si Atruel Lotero 6211, puro dilis, sapsap lang huli. Mga balyena pating nakatakas. Yun nga ang kaya po demoralize ang mga empleyado ng ating pamahalaan, hindi lang DPWH. Sapagkat nakikita natin, sila'y sinasangkalan, parang si Mina Pangandaman, parang yung dating executive secretary din na si former Chief Justice Lucas Bersamin, nasasangkalan. Ngayon, iipitin nila yung Trigib Olaybar at yung Adrian Bersamin. Kung kayo inutusan lang din, siguro natukso lang din sila, wala Open season ng pagdamba ng pera Baka natukso, dumiskarte, at dung kanilang diniskarte, linalaglag na rin sila. Same story with Saldico. Saldico, ibinato sa ilalim ng bus at nagsalita. Itong dalawa, itong Trigib at Adrian Bersamin, lalo na yung Adrian, bata pa ito, pero boundary na ito.
kung gusto mong salbahin yung inyong dangal, siguro magsalita ka na rin ng iyong nalalaman. So sumulat ayon sa video ni Zaldico, meron siyang personal na sulat, confidential letter, papunta kay Bongbong Marcos noong February of this year. At doon nga, ilinahad niya kung bakit ganoon yung management niya bilang chairman ng appropriations, bakit ganoon yung distribution ng pondo, bakit yung mga insertion. At nagkita rin sila, detalyado po yun isang February 2025, isang March 2025. Meron pong petsa, March 2025. Alam ko pong alam nyo na ito, para lang po nasa tamang konteksto. Ang kanilang pinagtagpuan ay yung 1201 Aguado Street. Tapat po ito ng Gate 4 ng Malacanang. No? Mabigat yung binitawang pahayag. Tila kinote niya si Bongbong Marcos. Ang sabi daw sa kanya, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko." Mabigat po yun. Mabigat po yun. Huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Ito po yung pinakamabigat. Huwag ka na makialam sa budget. Alam mo ninyo, yung laging binabida nung una na wala raw pakialam ang executive sa pagdating sa paghulma at pagpanday ng ating tao ng budget. Tama po yun kasi yung power of the purse, nagmumula po yan, hindi nga po sa Senado kundi sa mababang kapulungan. Pero kung sabihan ka, as per the narrative of Zaldico, huwag ka na makialam sa budget. Yun daw ang galit na pahayag na ginawa sa kanya ni Bongbong Marcos. Yung insertion is yung sinasabi niyang 100 billion pesos insertion. Ito po yung 2025 budget yung aming ibinulgar na maraming bicameral conference committee report na blanco. Incidentally, nakakalungkot po dahil lumabas na yung mismong former chairman ng appropriation itong illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Ito po yung aming dinala sa Korte Suprema upang questionin ang constitutionality at ipawalang bisa. As early as March 4, nung meron pong unang pagdinig, ang ganda na po nung direksyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Meron siyang mga sinabi na he wants to know the participation as early as March 4. Tama po yung direksyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Anyway, patapos na po yung taon, hindi naman tumakbo na itong kasong ito. Tama po yung direksyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang sinabi niya noong March 4, 2025, gusto niyang malaman yung partisipasyon ng mga senador at congressmen sa paggamit at pagpapalabas ng unprogrammed appropriation as early as March 4, 2025. He is already pursuing the right track and already intimated and perhaps raised the question that are relevant. March 4, noon pa lang, hindi ba't meron pang isang nakabinbin na kaso na ifinail naman ng FPJPM, si Joseph Cadsawa ng kanilang Pangulo, na kini-question naman yung paggamit at illegal na pag-disperse ng mga unprogrammed appropriation. Si Mina Pangandaman din po makakasagot niyan So bukod doon, gusto ring malaman ni Senior Associate Justice noon yung mga pangalan ng Senate and House contingent pagdating sa Bicameral Conference Committee report. Why am I bringing it up again now when it was discussed as early as March 4? Alam po nung mahistrado ni Senior Associate Justice Leonen yung direksyon naiintindihan niya yung government budgeting. Kaya inaalam din niya sino-sino ba itong mga bumubuo ng on the part of the Senate and on the part of the House ng Bicameral Conference Committee report. Mahalaga po yun dahil hindi na po pinag-uusapan ngayon.
Ito pa ang isa. He required, meaning si Senior Associate Justice Marvic Leonen, he required the presence of Congresswoman Stella Kimbo sa susunod na pagdinig. Yun nga po yung April 1, 2, and 3. Unfortunately, it was shelved, it was moved to May 19, and then shelved indefinitely. Wala na po yun. But nandyan po yung kaso. Pwede na po nilang desisyonan sapagkat meron na po kaming final na desisyonan na yung kaso based on what is submitted by both parties at kung magpapasubmit pa ng memorandum. So tama yung direksyon ng kaso. Bakit ko po minarapat na sariwain yung nangyari noong March 4, 2025 sa pagdinig? Sapagkat tama po yung direksyon tinatahak ng Korte Suprema. Kung agad-agad na aksyonan, we could have stopped the bleeding. Maaring napigilan natin na maubos yung pera nating mga Pilipino na nauwi lamang sa bulsa ng mga tiwaling politiko at tiwaling manggagawa at opisyal ng ating pamahalaan. So, nabanggit ko kanina, base doon sa videong pinalabas ni Saldico, essentially, talagang sinabi niya, diretsahan, kausap niya, si Bongbong Marcos, March 25 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Gate 4 ng Malacanang, at sinabi niya ni Bongbong Marcos, wag mo akong pigilan sa mga insertion ko at wag ka na makialam sa budget. Ano po ang value noon? Matatandaan po ninyo, hindi po ito alam ng mga trolls na bisita po natin kasi wala naman pong tamang pag-iisip yung mga yan at hindi po nila alam yan. Nung kapanahonan po nung kasagsagan ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada, malamang mo yung mga troll di pa pinapanganak noon at kung pinanganak naman po sila noon, wala pong alam sa kasaysayan ito. Meron pong star witness yung prosecution. This was 2000, 2001, nung impeachment. Inilabas po siya, pilit po siyang binabasag nung yung mga abogado ng depensa. Natural po yun trial Si Binibining or si Ginang Clarissa Ocampo. Bangkera po ito, si Clarissa Ocampo. Nung tinanong, paano ka nakakatiyak na pinirman mismo ni Joseph Estrada yung pangalang Jose Pidal? Paano mo nakita? Nakita mo ba? Ang sagot po niya, nakita niya. And she was just a foot away. Hindi po yung paa, yung sukat, yung dikitan. Talagang kitang-kita niya. Yun po yung katagang naging pamoso ng mga panahong yun, munting lakbay sa ating kasaysayan. Ito po yung pamosong I was a foot away. Yun po yung napaka-credible na naging testimonya ni Ginang Clarissa Ocampo, isang bangkero po na siya ang may dala yung specimen card, yung pagpipirmahan na pinirmahan po ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada sa pangalan na Jose Pidal, yung Jose Pidal account. So yun din po yung maiahalin tulad ko, itong halaga at value na naging testimonya o pahayag ni Zaldico. Yung sinabi niya na nagkita sila noong March 2025. Nagkita, personal, face-to-face. May lugar, 1201 Aguado Street, tapat ng Gate 4 ng Malacanang. Kompleto address, kompleto description. At kanyang kinote yung binanggit sa kanya na wag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Pangalawa, wag ka na makialam sa budget. Ito yung pinagtatalo nila, 100 billion, yung 50 billion, etc. So yung value po nito ay maialin tulad doon sa naging pahayag ni Ginang Clarissa Ocampo nung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada that she was a foot away and nobody can dispute what she saw. Bakit? Lapit to Ang lapit, she was a foot away. Of course, iba ho yung sitwasyon nating politikal ngayon at noon. Noon talagang mainit na rin. Ngayon, makakaiba sapagkat hinahamon na umuwi yung dating Congressman Saldico. Siyempre, nanganganib siya sa kanyang seguridad.
Kaya nga siya umalis dahil binilinan daw siya, get out of the country. At ikay nakakatiyak na areglado ka na, papaalagaan ka. But he was thrown under the bus. Talagang pinasagasaan na rin siya. Kaya siya lumalabas ngayon. But as to the value of what he said sa kanyang video inilabas kaninang umaga or kaninang tanghali, hindi ko naman nasusubaybayan yung kanyang pahina. Pinadadala lang po sa akin yung mga link. Si Hus V. Garcia, Lolo, ikaw po iyan. Di po, mahilig lang ako sa kasaysayan. At I'm neither young, neither old. I'm already 51 and I'm proud. And I'm proud to share what I know sa ating kasaysayan, sa aking munting nalalaman. So yun po yung value. Yung value para sa akin bilang abogado, bilang Pilipino, yun yung value nung ginawang kataga ni Saldico kanina sa video niyang pinalabas. Meron pa siyang sinabi na dito raw po sa ginagawang 2026 national budget, meron ding insertion, di pa talaga natigil na 97 billion. Pero tinanggal na doon sa proseso ng Bicameral Conference Committee. Sinama na to doon sa President's budget, doon sa NEP, yung 97 billion. Kasama na siya doon sa National Expenditure Program na sinumiti ng executive sa mababang kapulungan. Tingnan natin, and then again, may mga sigurado, may mga mapanuring mataryan, makikita naman dyan at mababantayan. Kaya kung titingnan natin, hindi po natitigil sa 2023, sa 2024 at 2025 ang anomalya sa ating taunang budget. Tila talagang gustong lunurin ang Pilipinas sa tubig baha. Gustong lunurin ang Pilipino sa tubig baha. Ulitin ko si Saldico, guilty rin yan. Ang lumalabas lang ngayon, inamin naman niya Siya yung inutusan, siya gumawa nito, inamin naman niya At wala namang maniniwalang hindi siya kumita dyan. Walang maniniwala. At hindi rin natin kalimutan dapat, yung 200 Pilipino na namatay last year, nung binaha, yung Albay, di ba, yung Bicol, 200 ang namatay doon syempre, sa mainstream media, news blackout. Dahil ayaw nila na parang hangin lang ho yan konting hangin lang, mahabdi sa balat ng administrasyon. Bakit? Guilty totoo So wag din natin kalilimutan yung mga kasalanan ni Saldico. Kumita yan, nagnakaw din yan, hindi malinis yan, hindi santo yan. Usapan lang natin bilang ating pong advokasya, iangat ang antas ng pampublikong diskurso, linalagyan natin ng tamang konteksto yung mga kaganapan. That's why medyo mahaba po yung ating mga tatalakayin ngayong hapon. So meron pang 97 billion insertion sa NEP naman ngayon, itong panukalang budget for 2026. Punta po tayo sa track ng pera. Si Trijib at si Adrian Bersamin ang itinuturo. Pero ako ginagabayan ko kayo, imposibleng ito ang nagmaniobra. Ito, sumausaw na lang ito, kumurot na lang ito. Nakita nila lahat dumadamba, nakidamba na rin. Pero kagaya po ni Saldico, buwisit din po itong mga to. Ninakawan din po tayo nito. May pamilya naman ito mga ito. Yung Trijib Olaybar, may pamilya to pihado. May kaibigan to, may kamag-anak ito. Dapat kausapin ninyo. Galit ang sambayan ng Pilipino. Kung ikay inutusan lang at wala ka namang kasalanan dyan, mas tatanggapin ng Pilipino na magpakatotoo ka. Ilabas mo at ilantad mo, iyong nalalaman. Alang-alang, hindi ko to kilala kung may pamilya, kung may anak, pero meron kang pangalan Trijib Olaybar. May nanay, tatay ka, may kapatid ka, may pinsa ka, may kamag-anak ka, may kaibigan ka. Baka may anak ka, baka may asawa ka. Isipin mo sila, kaawa-awa naman sila. Dahil nagpagamit ka, o baka nagkamali ka, ituwid mo, paano? By paglabas mo, para man sa honor, dangal at dignidad ng pamilya mo. Ganon din yung Adrian Bersamin. Imposibleng mag-isang lumarga to. Walang alam ito sa gobyerno. Galing itong Supreme Court. Siguro yung mga kalakaran doon. Pero may gumagamit dito. Nagamit lang din ito.
hindi naman siya inosente. Hindi ko sinasabing inosente. May sumusi dito noon pa lamang sa Supreme Court at may mga ano na ito, na maniobra lang din to, na manipula. Gamitin mo yung iyong posisyon at yung tiwala sa iyo ng iyong tiyuhin, etc. etc. So dapat imbestigahan yung CCTV ng Diamond Hotel, yung chief security ng Diamond Hotel, yung may hawak ng CCTV nila, paano naglabas-masok. Imposibleng hindi nakita yun. At kung sakasakali pong sasabihin nila, nabura na yung video kasi 1 month lang yung automatic nag-erase. Meron pong lagyan. Imposibleng papasok ang isang armored van dyan. Whether pera laman, kukuha ng pera o magde-deliver ng laman nang walang prior coordination sa in-house security. At walang log-in at log-out. Meron po iyan. Kung gusto natin talaga na imbestigahan ito ng totoo, total. Sinabi naman ni Bongbong Marcos, ilang beses siya naglalabas last week para pakalmahin yung mga nagrarally. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung sandalin ng ebidensya itong investigasyon na ginagawa daw nila. Wala ka palang pakialam basta lumabas ang ebidensya, ito na, sundan natin. No? Imposibleng walang nakakita sa armored van. Truck yun eh. Dinaig nga yung male-maleta ni Saldico at ni Martin Romualdez. Speaking of, bago tayo tumuloy, dito sa 50 billion naman na binanggit din ni Saldico na papunta naman sa insertion ni Sandro Marcos. Merong isang larawang nag-circulate sa social media, yung mali-maletang pera, pakikita din po natin para kumpleto ho tayo rito. Ito po yung mali-maletang pera. Hindi ko lang alam kung ito rin yung lumabas na meron pong kalendaryo ng pamilya ni dating Speaker Martin Romualdez. Ano po yung kahalagahan nun? Ano po yung relevance? Ano po yung value nun? Ang ano po nun ay ganito. Kung ito may poster diyan ng pamilya ni, may kalendaryo ng pamilya ni dating Speaker Martin Romualdez, malamang garahe niya yan. Diyan ibinaba yung pera. Pero sabihin nilang circumstantial. Kung gusto po talaga nila na mag-imbestiga, andyan na ho sa larawan, no? Itong sports car na ito na kulay silver, metallic, or gray, meron tayong nagbigay ng impormasyon na ito ay isang sports car. Mukha naman na Maserati. Mahal po yun. Mahal po yung Maserati. At I think ano rin ito yung mga supercar kung tawagin, talagang malakas sa makina, kakaiba, ilan lang ang meron. Kung talagang gusto nating malaman yung sinasabi ni Saldico, kung ipaparehas lang yung investigation, kaya rin naman ito ng Blue Ribbon eh. Ayan o yung conduction sticker, mga kababayan. Silipin po nyo yung conduction sticker. Ipa-enlarge, ipahanap. Saan? Bureau of Customs. Traceable yan. Imposibleng hindi nila matrace yan. Whether yan in-import ng local distributor ng Maserati o may nag-import, mate-trace po yan. Kung saang port pumasok, kung sino yung importer, kung sino kanino nakakonsign, magkano yung binayarang buwis, at sino nagmamay-ari. Yan po ay dark gray o metallic silver. Makikita po natin sundan lang po yung conduction sticker, ang linaw Kung sasabihin ng BOC, halimbawa ng Bureau of Customs, na wala ng dokumento yan kasi close na yung transaksyong yan, yung po ay panloloko na. Meron pa yung next layer yan. Puntahan ninyo yung Land Transportation Office. Magmamatch po yan. Magmamatch po yan. Yung conduction na yan at saka kung sino yung nagparehistro, sino may-ari, anong plaka inisyo. Meron din pong tinatawag yung Certificate of Payment or yung CP ng Customs. Hindi ho madaling maniobrahin
pag dumaan sa gobyerno, ang dami pong dokumento niyan, ang daming papel. Kanya kung totoong investigation lang ang gagawin, matutumbok at matutumbok ito pong dark gray na Maserati, merong information na ito ay pinasok ng Brilliance Motor Corporation. Dapat check din yan. So dalawa lang ang kausap dyan. Bureau of Customs at saka LTO. Matetrace po yan. Matetrace po yan. Yung Bureau of Customs, sila po ang nag-process, nag-facilitate at nag-issue ng CP, yung Certificate of Payment. Yung LTO, syempre naman ire-rehistro yan. Mapwera na lang na hindi na-rehistro. Pero mahahanap po yan eh. Mahahanap po yan. So, nandyan po lahat. Hindi tayo dito nagdidiskurso ng basta diskurso lang. Meron po tayong ipinapakita na ito yung maliit. Ayun yung larawan. Ayun yung larawan. So, ito, masasabing, hindi, baka supporter lang, circumstantial yan, etc., etc. Pero yung conduction sticker nung Maserati silver gray or metallic silver, ayan po yung conduction sticker. Hindi pwedeng hindi matumbok yan. Kung gusto natin ng honest to goodness, totohanang investigation. Ano? Si 12.5 billion. Meron silang social pension, which is 58 billion. Protective services, 27 billion. Supplementary feeding, 6.6. Sustainable livelihood program, 6.1. And so on and so forth. Mr. President, ang total nga po is 212.5 billion pesos. The sad thing here, Mr. President, as may be shown by the questions propounded by the earlier speakers, meron pong mga skepticism, merong pagdududa kung talagang etong maraming interventions na ito ay talagang nakatutugon dun sa mga tinatarget na mga focus areas or persons. Wala nga po tayong datos, even monitoring or admission, as I heard this afternoon, kung talagang nagkakatapat-tapat talaga yung nag-overlap, lalong-lalo na sa pagbibigay. Talaga po bang naibibigay lahat to sa target groups? Nakita ko po kanina sa pagtatanong, talaga namang totohanan pagka medyo may politika, talaga mas marami yung AX at saka iba pang mga interventions. As a matter of fact, Mr. President, itong 12 interventions na to ay meron pang iba na hindi siguro nalista rito katulad nung Lawa Binhi na kanilang tinutupad at itinataguyod. Without belittling the activities, Mr. President, or the efforts expended by the DSWD, sapagkat kilalang-kilala ko po yung secretary, isa po yan sa aking pinakamatalik na kaibigan nung ako po ay nasa House of Representatives. At hanggang ngayon po, kagaya ni Boying Rimulya, kaibigan ko rin po yan. Kaya lang mas maputi lamang po si Secretary Gatchalian. Mr. President, ganito ko po sinimula ng aking premise dahil sa ako po ay may pagdududa rin kung talagang napupunta sa lahat ng mga targeted individuals or groups itong napakarami pong interventions na kung talagang natugunan lahat, hindi po sana magkakaroon ng mga surveys na kagaya po ng babanggitin ko sa inyo. Halimbawa, Mr. President, noong 2022, ang sabi po sa mga surveys, yung pong nagsabing sila po ay kasama sa mga mahihirap na pamilya ay 48%. Sa mga tweet, halos kalahati po ng pamilyang Pilipino ang nagsabi, kami po ay mahirap. 2023, Mr. President, ganun din po ay 48% ang nasasabi sa survey.
Noong 2024, last year, Mr. President, 57% pa nga po eh. At ngayon po, September 2025, hindi pa po natatapos ang taon, nasa 50% na po nagsasabi na kami po ay mahirap. Katumbas po halos, Mr. President, ng 14.2 million families. If we assume, Mr. President, that each family is comprised of about 5 members, this is easily between 25 to 30 million poor Filipinos telling themselves that up to now we're still poor. So, sabi ko nga po, hindi ko po kinu-question ang validity po ng lahat ng mga interventions na ito at lalong hindi ko po kinu-question ang nobility and even the efforts na ginagawa po ng Department of Social Welfare. Pero kung totoo pong ganun nga ang ating pinagsisikapang puntahan, napakarami po nito. Halos ito po ay 12 pantulong socio-economic programs. Bakit ganito po ang hinaing ng ating mga kababayan hanggang ngayon? Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin. So ibig sabihin po, Mr. President, talaga pong dapat merong siya sa atin. Dapat siguro ay i-review natin mabuti kung saan sumasablay, kung nasaan ang problema, Mr. President. Tama po ba yung assumption ng representasyon ito, Mr. President? So, His Honor's question is, why does the Secretary believe that marami pa rin mahirap kahit na marami tayong programa? Yun ho ba ang tanong? It was not the Secretary's assessment, Mr. President. The SWS surveys and the other surveys are the ones assessing the economic plight of our people Yes. from 2022 Yes, up to this year. what is the question with regards to that survey? The question is, may tama po ba na may sablay o may maaaring may dapat pang gawin kung po pwede i-revolutionize Ito naman. itong mga interventions na ito para sa ganun Which is the most? ay hindi po ganito ang naririnig natin na hinain ng ating mga kababayan. Hindi po maliit na bilang ito. 48 to 57% is not a small number. This constitutes, Mr. President, 14.2 million families. At ito pa po ang masakit, Mr. President. March 2025, 27.2 of our people are complaining of involuntary hunger. Ito po yung pinakamasakit siguro. Yung involuntary hunger, Mr. President, gustong kumain ng isang tao, pero wala siyang makain talaga. Ito ang kaawa-awa po na kalagayan ng isang mamamayan na gusto niyang kumain. Sapagkat talaga pong dapat tayong kumain para mabuhay. Hindi po tayo nabubuhay para kumain. Kailangan po tayong kumain para mabuhay. Kung wala po tayong makakain, mahirap po. 22 to 27%, Mr. President. This constitutes about 7.5 million households. Malaking bilang po ito. Kaya, with this assessment of surveys, Mr. President, and considering that we have more than 12 interventions, focus and targeting the impoverished, the downtrodden, the marginalized people, pero patuloy pa silang humihibik, patuloy pa silang napapasaklolo. Stunting is only one of those extensively discussed today. Pero ang pinag-uusapan po doon ay hindi lang pinagugatan noon ay dahil isang bagay lang. Hindi pa napapanganak yung tao, Mr. President, may problema na siguro, kaya ganun ang pangyayari. Kaya kahit na po sabihin nating 1,000 days or even 365 days sa umpisa, may problema pa rin po because the structure ay hindi natin na-address. Yun po yung nakikita ko na ipinahayag ng mga statistics, Mr. President. So the question is the observation valid, Mr. President? The observation that was shared by
His Honor, is something that has been brought to the attention of the Secretary, and precisely why in the previous interpellation, they have pointed out that upon the instructions of the President, they're commissioning a study to see which of these intervention address poverty the most effectively. So I believe in a nutshell that captures His Honor's concern kasi sabi ng ating kasamahan, sa dami-dami ng program, bakit ganito pa rin ang pakiramdam ng mga Pilipino? So the best thing to do is to conduct this study to find out which programs are effective and which programs are not effective. In the earlier interpellation with Senator Alan, I also pointed out that I personally believe that some of these programs may be very effective, but lack of funding may not give the results, the desired results. So we can also look at increasing the funding for these programs. And I'm specifically referring to the 1,000 days kasi ang intervention doon is just 350 pesos. So kung buntis ka, hindi naman baby yung pinapakain mo, nanay ang kakain nun. So 350 pesos a month is 10 pesos additional a day. And we all know that that is not a huge amount. So for this representation, that could be an effective intervention. And then regarding His Honor's data on involuntary hunger, that is also very valid. But the DSWD also launched a program, yung Walang Gutom, and from there they saw a drop of about 4% of those who consider themselves hungry versus not hungry. 4% ang drop. It's still a long way to go. It's not, our work shouldn't stop there, but it seems that itong Walang Gutom project is somehow effective. Mas malaki din yung amount nito, it's 3,000 pesos. Yeah, and the family can purchase the exact food that they need. So let's say may taniman naman sila, hindi naman nila kailangan yung ganitong klase, then bibili nila yung kailangan nila na pagkain. Maybe the programs, Mr. President, are valid. Maybe they are good. As a matter of fact, they were well taught by the SWD. The problem, I think, lies in the implementation. Katulad po nung AX noon, napasama ako dyan sapagkat ako'y nasa House of Representatives. Kapag ikaw po ay sumama doon sa grupo ng mga House of Representative members, sumama ka halimbawa, nagpunta sila sa Visayas or in Mindanao, yung presence mo lang will entitle you to, meron po sinasabing 777. So meron kang 7 million tupad, meron kang 7 million AIX, meron kang 7 million MAIF. Ako po nagkataong nakasama sa isa lang, ngunit tayo ko na po sumama sa iba. Kaya lang naman ako nakasama doon sa isa dahil meron po akong pupuntahan sa Tagum nung panahon na yon. Kaya sinadya ko na rin sumama sa kanila sapagkat nandun na rin ako. Ngunit hindi ko po alam kung nakakuha rin ako ng 777. So yun po ay isang example, isang halimbawa. Ngunit isang napakasamang halimbawa. Dahil hindi po talaga doon pinamimigay yun eh. Kalipunan ng maraming tao para lang makita nila na kampanya po kasi. Tama po yung mga naunang tanong kanina. Hindi natin malaman kung talagang napupunta sa mga tao yung nilalayon ng bawat programa na nakalinya, napakarami po nito. At lalong hindi po natin namomonitor, Mr. President, ano ba yung kaibahan kung halimbawa? Sa 12 ito na intervention halimbawa, ilan po kaya ang pangkaraniwan na natatanggap ng isang targeted person? Sa marginalized po kasi ito eh. At paano nabago ang kanyang buhay? Ito po yung kahit kailan ay hindi ko pa po nakita na halimbawa na-i-report ng kaukulang mga ahensya. Hindi lamang po ang DSWD. Ipaghalimbawa po natin, Mr. President, yung 4Ps. 4Ps, Mr. President, was initiated as a program in 2008.
It was institutionalized through the enactment of Republic Act 11310. Ibig sabihin po, Mr. President, from 2008 hanggang ngayon, 2025, 17 taon na po ang nakararaan. So, yun lamang pong katawagan, Pantawid program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Medyo kinakabahan na po ako rin, Mr. President, na itawid mo lang eh. Paano pagkatawid niya, Mr. President, nakakita ng multo? Pinakamarami rin, babalik yun eh, sa takot eh. Ghost project ang nakita niya. Paano siya makakapagpatuloy para lumakad? Nang mayroong kumpiyansa sa kanyang kinabukasan. Yun po yung pinoproblema eh, Mr. President. Kaya po kanina ay nagtatanong ng marami, paano kaya natin re-reviewin to? Kaya meron ba tayong mas mabisang kaparaanan na pwede nating subukan? Para sa ganun ay malaman naman natin, kasi ipagpatuloy natin ang napakaraming mga intervention sa matagal na panahon, ngunit patuloy pa rin nagsasabi ang mga kababayan natin, nakaranas po ako ng involuntary hunger. Ang tingin po sa sarili ko ay mahirap pa rin ako. Hanggang ngayon eh. Mr. President, sangayon po sa World Bank, ang China po, this is a World Bank report. Ang China po, Mr. President, was able to lift or liberate 800 million poor Chinese from 1978 to 2018, or a period of 40 years. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, China was able to liberate an average of 19 million poor Chinese people per year. 19 million impoverished Chinese people were liberated. Ito po yung report ng China. Nung tinignan ko po, there are two pillars of approach na ginamit ng China. Ang isa po ay to open new economic opportunities and raise average incomes. Kapag wala pong economic opportunities talaga, and you are unable to raise the income of an average family, lalo na po yung mga impoverished and marginalized, kahit anong gawin mong intervention, hindi mo talaga sila maliliberate. Ang pangalawa po nila, yung recognition that targeted support was needed to alleviate persistent poverty. Ito po ngayon ang ginagawa ng DSWD. Yung targeted intervention lang. Kasi po yung sinasabi nila, areas disadvantaged by geography and lack of opportunity, and later on, targeting individual households. So bago po nila ginawa yon, talagang China was able to raise the average income of their poor families. Without which, yung intervention hindi nila magagawa. And then in 2021, President Xi Jinping, Mr. President, also declared that China has achieved another miracle of eradicating extreme poverty in their country over an 8-year period. So, ibig sabihin, 2021, sinabi niya, 100 million people have been lifted out of poverty. 8 years lang po ang ginamit niya, Mr. President, or an average of 25 million poor Chinese. Doon po doon sa report ng World Bank, 19 million poor Chinese. Bakit ko po dinidistingue ito, Mr. President? And I can even emphasize the importance of this. Kasi po, kung 19 million poor Chinese po ang na-liberate, napag-graduate ng China, magagawa rin po natin eh. Kasi tingnan po natin, Mr. President, ang
ang poverty incidence rate po natin in 2024 is 15.5%. That comprises 17.5 million poor families. 17.5. Ginamit po natin na base 112 million Filipinos in 2024. Sabi po ng Population Commission, today, 2025, estimated population of our country is 114 million Filipinos. So applying the poverty incidence rate of 15.5%, that would be 17.17 million Filipinos. Kung gagawin po natin ang ginawa ng China, Mr. President, we can wipe out poverty in this country in 1 year. Why? 19 million poor Chinese po ang nag-graduate nila eh. Eh, ang mahirap lang natin is 17.7 million, assuming that this is correct. Why don't we do a Chinese miracle? Kesa naman sa, ang poor piece po, 17 years na po eh. Pumasok po ako sa Congress, House of Representatives in 2004. 4 years later, doon ko po nakita ang poor piece, 2008. Hanggang sa mag-graduate po ako, ngayon we're still struggling and grappling about the ways we can help our people, especially the marginalized ones. Tama po ba na gamitin kong halimbawa ang China, Mr. President? Maganda hong tanong yon kasi nag-compute din po ako. Gusto ko rin naman ho na ma-eradicate yung 17.7 million Filipinos natin living in poverty. Pag ginamit ho natin yung model ng China, talagang kaya ho yun. But our population is not 1 billion. Our population is 112 million. So if you look at that ratio, what China was able to achieve, and I just randomly pulled out a number of 1 billion yung population nila within the earlier time frame that His Honor gave, 1978 to 2018. In the early years, it was 1 billion. Later on, it increased to 1.43 billion. Less than 2% po ang 19 million per year. It's great. It's great. It's nice to have a target, but I don't know if we can actually say that their program was better than ours kasi magaganda din naman ho yung achievement natin. Not in any way to say that this is enough. There is so much more we need to do. Even the Secretary acknowledges that. Pero ito naman po ang tingnan natin na accomplishment po ng 4Ps. 1.44 million household exited from 2022 to 2025. Ibig sabihin, naka-achieve na sila ng self-sufficiency kasi the intervention of 4Ps was to change behavior, to make the parents raise their child in a healthy environment, going to the health center and going to school. So 1.44 million naman ang napa-exit natin. So I would say that's about 1.27% of our population. 12.21 million ang elementary graduates po natin dito. So malaking percentage din yan. 4.55 million ang high school graduates. 39.88,000 board examination passers and 116 top-notchers. Ito po yung mga pamilya na walang college, walang nakatungtong sa college. So for me to see this, tumataas po yung balahibo ko na kahit papano nakapag-graduate hindi lang ng high school pero pumasok pa sa mga course na may board exam at may nag-top-notcher pa. And then 2.44 million have graduated to the Sustainable Livelihood Program na ito ay kadikit ng 4Ps para matuloy-tuloy nila yung good habits na inumpisahan nila at may kabuhayan na sila ngayon. So I would say, Mr. President, there's much more that we can achieve. Sana mas maganda pa yung mga numbers. The good news is I think we have a team here headed by the Secretary that, is not settling for these numbers. They want to achieve more. And that is why they have a study that I had already mentioned a couple of times that will help them determine which are the most effective programs or which programs in combination. The 4Ps, they also have validation of this program, that this program is effective, pero gusto pa nilang malaman na ano pa bang pwedeng
improve pa? What programs should be eliminated? What programs can be combined for the most efficient use of funds to address the needs of these poorest of the poor, Mr. President? So, short answer to your question, maganda talaga yung model ng China. I think we can do our part in trying to have the target of alleviating these people out of poverty. Pero tingin ko maganda rin yung mga nakita nating data kasi we can also see what happened to them, what happened to the children who fall under those programs. Yes, Mr. President, as I have said, there is no way to belittle the efforts of DSWD. I think we can thank them for what they are doing for our people. They've been there for quite some time, and they're everywhere whenever their services are needed. Ang sinasabi ko lamang, Mr. President, is the China model is something that we should also take advantage of. Ma-review man lang natin. Kasi yung una po nilang ginawa ay to raise the average income of their poor people. Ibig sabihin, kapag hindi po natin nagagawa, no matter how much intervention we can do or we will do for them, hindi rin siya magiging sapat or significant para sa ganon ay makabawi sila talaga ng lubos-lubusan. Kaya nga po yung approach ng China, from 800 million in 40 years, that's an average of 19 million Chinese liberated from poverty. Sana magawa natin yon kung halimbawa makuha natin yung sinasabi nilang economic opportunity that can eventually raise the incomes of these marginalized Filipinos, talagang yung pantulong na lang na interventions, yung makakabawi silang talaga. But until and unless we're able to raise their plight, their economic plight, to the extent that they are able to get an income na makakasapat po sa kanilang pangangailangan, kahit ano pong intervention ng gawin natin. Ito po yung nakita ko sa Chinese model. Kaya po, pupunta po ako sa aking pangalawang suggestion. During the briefing of the Department of Finance, Mr. President, naimungkahi ko po na pwede siguro nating pag-aralan, let's do away with all these subsidies. Nung briefing na yun, Mr. President, I was using the example of the 2025 budget where I was able to compute subsidies coming from, let's say, AIX, TUPAD, MAIP, PORPIS, etc. I was able to compute the sum total of 194 billion pesos. Parang kapareho din po ngayon, Mr. President, kung titingnan po ninyo yung 12 interventions hanggang doon sa pang-8, yung walang gutom 2027, 194 billion pesos na po yun eh. At ang total, kagaya nga ng aking nabanggit na 212 billion pesos. In that briefing, Mr. President, hypothetically, sinabi ko, if we can eliminate the subsidies, palitan na lang natin ng isang proposition like all households consuming 200 kilowatt hours per month. Ilibre na natin yun. Kinukwento ko po, Mr. President, yung pong 200 mga families na nagkukonsumo ng 200, average of 200 kilowatts per hour pababa. Nandyan po yung pinakamahirap. Easily you can establish 4.5 million families there. Kapag ganun po yung approach na ginawa natin, depending on the price of electricity, let's say between let's say 10 to 12 or even 15 pesos per kilowatt hour, like in most electric cooperatives in our country. Palagay ko,
ang magagasta lang ng gobyerno is between 100 to 120 billion pesos. What is the advantage, Mr. President? The advantage is dire-diretso po sa kanila. Walang corruption. Walang namimili lang. Hindi politiko yung pupunta ron. Hindi yung pasikat lang siya. Dito po, dire-diretso. Let's say, 2,500 ang natipid niya sa kanyang kuryente because it is a subsidy. Sa kanya po yun. Bahala na po siya ngayon magpundar ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi kagaya ngayon po, napakaraming intervention. Maring po, nagkakadoble-doble. Yung iba hindi natin namomonitor. Yung iba napupunta kung saan lang. Ito po, dire-diretso sa household. So, less corruption, walang pasikat. Baka po masatisfy natin the first component of the Chinese model, yung sinasabi niyang economic intervention that will to the extent of raising the family income. Ito po kasi 2,500, palagay mo, ang laking bagay po nun sa individual household, yung mahihirap po talaga. Yun po sana yung gusto kong i-propose at maaaring hindi natin magawa ngayon, but we should be able to maybe study it further, Mr. President. Kasi po, initially, sabi sa akin ni Secretary Recto, I can recall him. Nung sinabi ko po sa kanya, nakangiti siya, masaya ang kanyang mukha. Sabi ko, Mr. Secretary, mukhang hindi ka kukontra, sabi. Sabi niya, hindi ko kukontrahin yan, parang maganda. Gusto mo, dagdagan ko pa eh. So, then, there are some merits in this kind of proposition. Kasi, dito po sa maraming interventions, napakahirap pong mag-monitor talaga. And I think even the Secretary, siguro halos hindi na natutulog para lamang makita niya talaga ng lahat ng ito ay napupunta sa dapat mapuntahan. At makita niya rin na nagkakaroon ng bunga yung kinapuntahan ng mga pera and services and interventions na nababanggit lahat dito. So dire-diretso po sa pamilya. Wala pong corruption yun eh. Zero corruption. Is it worth reviewing or considering, Mr. President? Definitely, Mr. President, the Secretary said they will study it, and even this representation as Chairman of the Committee on Energy, I have mentioned to His Honor that we are very happy to study that measure. It sounds like a very positive measure that would really benefit the Filipinos. Thank you. So, salamat po. Ang totoo niyan, meron po kaming panukalang batas tungkol dyan, Mr. President. Sana po pagka ito ay atin ang pinag-uusapan ay maging daan lang para sa ganun ay mapuntahan naman natin yon. Baka sakaling ito po yung hinahanap nating sa milagro na ginamit po ng China, Mr. President. Kasi po sa ngayon, napakahirap po talaga. Yun lang pong paghingi ng nagkataon po kasi na ang dami pong binaha. Isa po ako sa talagang gusto rin makatulong sa constituents natin kaya napilitan po akong lumapit sa Department of Social Welfare and Development kasi mabilisan po yun. Napakahirap naman po sapagkat marami ring pumipila. Yung ibang nakuha po namin, ang sabi nila, bakit ka ako parang ang tagal natin? Kasi po, binibet pa po namin. Iba po kasi nagko-complain yung mga tuna products po may parang iba, bulok na po kasi. Sino po ba yung nagbe-bet nun? Pati nga po yun yung pagre-repack lang. Isipin po natin, napakalaking organization ang kakailanganin nyo. Bibili kayo, magpo-procure kayo, i-repack natin. Doon pa lang sa pagre-repack po, ilang milyon po, ilang bilyon po ang ating gagastusin dyan. Samantalang kung diretso na po yung 2,500 sa household, siya na po bibili ng pangangailangan niya. Kung ilang pirasong sardinas ang gusto niyang bilhin, nasa kanya na yun. Kung siya bibili ng gamot. Eh yung pong nakuha ko pong
Ayoko na pong kunin dahil nung makita ko po yung non-food items po, lalo na po yung, pasensya na po, yung mga undergarments po, underwear. May nakita po ako, sabi ko, paano ko ibibigay ito? Napakalaki. Sa size po ng Pilipino, palagay ko po, wala pong makapagsusuot nun eh. Siguro po kung yung mga wrestler po, pwedeng isuot po nila yung iba po naman ay napakasikip. Yung iba naman po ay napakadipis. So, sino po ba yung... So, ito lamang po eh. Ayoko na pong bumati o bumase sa ganitong mga pagtatanong. Pero doon pa lang po malaking problema na eh. Yung procurement lang po, intervention lang po ito eh. Para bumili ka, i-repack mo at ipamigay mo, ilagay mo po sa mga bodega. Ang dami pong organization, ang daming effort, ang daming man-hours, ilang pong tao ang gaganap nito. Kaya po siguro hindi nagiging masyadong effective kahit na napakaganda po ng programa. So salamat po Mr. President. Naihayag ko po yung maaring alternative na pwede nating gawin. Salamat Secretary Rex